Hello mga B! So, welcome back again to our video. So, ngayong chika, wala na masyadong chika. So, magchichika lang ako about kung bakit ako nag-abroad. So, habang chumichika ako, ay magluluto tayo ng adobo in different way. Char, gusto mo yan, may different way. So, eto na nga ang chika kung bakit ako ma-abroad. Kasi nga, wala na akong pera. Yun lang, tapos na. Tapos na ang kwento, wala na tayong pera. So, ganito nga ang nangyari. So, nawalan ako ng trabaho sa Pilipinas. As in, tinamad na ako magtrabaho. Pero nakakapag-apply naman ako ng iba. Kasi hindi na ako tumatagal like 1 month, 1 week, ganyan. Meron pa akong pinasukang trabaho, 1 day lang. Yung orientation lang ng 8 hours. Paano kasi ang nangyari dun sa trabaho kong pinasukan ng 1 hour? Ay, 1 hour, 1 day. Dinala ako sa sa communicable disease. Ang tagal ko kasi nabakante. So, parang yung katawan ko hindi nasanay sa sakit-sakit. Eh, naggaling-galingan pa ako noon. Hindi ako nag-mask, wala akong precautions, ganun ng mask. So, dahil bago nga ako, monitoring ako ng vital signs every 2 hours, ganun. So, eto na nga, tambay nga ako sa ward ng communicable disease. So, eto ang nakakatuwa kasi nga ang nangyari. Nilagnat ako 2:00 pa lang ng tanghali. Parang nahawa ako agad ng sakit sa ward. So, ayun. So, tinapos ko naman yung duty hanggang 3:00 ng hapon. Kaso, may isang volunteer daw na hindi papasok. So, someone asked me to extend my duty na another 8 hours. So, bilang baguhan, syempre, sayang naman yung overtime kahit wala naman akong gagawin kako. So G. So, pumasok ako ng extend ng 16 hours. So, ganun pa din ang ang gawa ko. Monitoring ng vital signs ng pasyente sa communicable disease. So, nilalagnat na ako nun actually, pero nag-take na ako ng paracetamol. So, on and off. So, after that duty, talagang tumaas ng lagnat ko dahil hindi ko na kaya. Nilagnat na ako magdamag ng gabi. So, kinabukasan, hindi na ako jumuti. Hindi na ako jumuti. Oo, nagpaalam na ako sa chief nurse. Sa chief nurse ako nagpaalam na hindi na ako jujuti kasi baka maka-abroad na ako pero nasa process na yung papers ko na pag-abroad. Kung lang yung pang refreshment lang yung yung pinasok kong trabaho sana. Kaso yun nga, isang araw po lang ako hindi na pumasok. So, yun yung pinakamaikli kong trabaho. Isang araw, 18 hours actually. So, sa pangalawang trabaho na pinasukan kong nag-awol ako. Oo, nag-awol ako. Private hospital yun. May contract na 1 year. Pag hindi mo natapos yung contract, magbabayad ka ng 1,000 pesos. Nasaan yun, nasa pipirmahang kontrata. Tapos, sabi ko, nag-iisip ako kasi ang toxic ng work environment, ganon, ang toxic ng tao, kako. Tapos, parang mabigat sa damdamin yung pagpasok ko ng sa hospital na yun. So, eto na nga. So, sabi ko, kasi pag may late ka, pag may error ka, may late, ganyan. Pag may hindi ka nagawang trabaho, may binabayaran. Parang more than 1,000 pesos yung babayaran ko. Oo, more than 1,000 pesos. So, kasi nga palagi akong late. Kasi ang layo ng bahay ko sa hospital. Tapos, yung pasok ko kanina umuulan. So, afraid ako mag-drive ng umuulan. So, ayun na nga. Nag-iisip ako kung anong gagawin ko para hindi mabayaran yung 1,000 na tratrabaho yung basta yung penalty ko. So, ayun, nag-isip ako. After 1 month, nakapag-isip ako. Sabi ko, mag-aawol ako. Yes, you heard it right. Nag-awol ako dahil hindi na ako pumasok. Paano kasi? Basta nakakapagod yung trabaho namin doon. Kasi may 12 hours, 16 hours. Kasi nga, understaffed talaga ang nurses noon sa hospital na yun. So, ayun nga. Nag-awol ako. Tapos, meron akong kaibigan na may anak na bininyagan. So, invited ako.
Tapos, yung chief nurse namin, invited din. Kasi nga hindi ako nagpaalam na mag-aawol ako. Wala naman nagpaalam na mag-aawol, di ba? So, nag-awol talaga ako. Nagkita kami sa binyagan. Diyos ko, tinanong ako kung bakit din ako papasok. Ay, sabi ko, wala, napagod na ako. So, tinanong sa akin kung i-claim ko pa yung sahod ko. Sabi ko, hindi na sir, ang dami kong utang sa sa ward. Kasi nga may mga penalty ako, baka kulang pa yung sahod ko. Although tatanggap ako ng 9,000 pesos yata, 9,000 pesos for more than 1 month na pinasok ko. So, hindi ko na-claim yung sahod ko. So, parang thank you na lang yun. Kasi hiyang-hiya talaga kung bumalik ng hospital para mag-claim ng sahod. Wala naman akong ginawa. Kundi mag-vital signs, mag-chumika-chika lang sa taas ng ward. Kasi nga marami rin naman akong kaibigan doon sa ibang ward. Pero nasa ward na nadyutihan ko, wala. It's like totally stranger. Ganon. So, yun lang naman ang chika natin. So, abangan nyo ulit sa susunod kung ano yung chika ko. Bye!